Akala mo simpleng gulay lang, pero may sikreto ang talong na hindi sinasabi ng karamihan. May dahilan kung bakit parami ng parami ang nagtatanim nito sa sarili nilang bakuran. Hindi lang ito tungkol sa pagkain, may mas malalim, mas praktikal, at mas nakakagulat na dahilan. At kapag nalaman mo to, baka ikaw na rin ang susunod na magtanim. The simple start. Sa unang tingin, ordinaryo lang ang talong. Makikita mo ito sa palengke, sa ulam, o sa karinderya. Mura, madaling lutuin, walang kakaiba, pero may napansin ng ilang tao. Habang tumataas ang presyo ng bilihin, habang nagiging mas mahal ang gulay sa merkado, may mga taong tahimik lang na nagtatanim sa kanilang bakuran. At sa kanila, hindi nagiging problema ang pagkain. The hidden advantage. Dito na papasok ang unang dahilan. Ang talong, isa sa pinakamadaling itanim na gulay. Hindi mo kailangan ng malaking lupa. Kahit maliit na bakuran, paso, o recycled container, pwede na. At ang mas nakakagulat, kapag nagsimula itong mamunga, tuloy-tuloy ang ani. Hindi ka lang makakakuha ng isa o dalawa, kundi pa ulit-ulit. Parang may sariling supply ng pagkain, araw-araw. The realization. Isipin mo to. Sa halagang ginagastos mo sa 1 kilo ng talong sa palengke, pwede ka nang makapagtanim ng sarili mong halaman. At ang isang halaman, kayang magbigay ng maraming bunga sa loob ng ilang linggo. Dito nagbabago ang mindset ng tao. Hindi na sila bumibili, sila na ang nagtatanim. The health factor. Pero hindi lang pera ang dahilan. May isa pang mas mahalaga, kalusugan. Ang talong ay mayaman sa fiber, vitamins, at antioxidants. Nakakatulong ito sa puso, digestion, at overall health. At kapag ikaw ang nagtanim, sigurado ka sa kinakain mo. Walang kemikal, walang pesticides na hindi mo alam. Malinis, fresh, direkta mula sa lupa papunta sa plato mo. The unexpected benefit. Pero ito ang hindi inaasahan ng karamihan. Ang pagtatanim ng talong, hindi lang tungkol sa pagkain. Ito rin ay naging paraan para mag-relax ang maraming tao. Sa gitna ng stress, problema, at ingay ng mundo, may katahimikan sa pagtatanim. Yung simpleng pagdidilig, pag-aalaga, paghihintay na mamunga, nagiging therapy. The survival mindset. May mga tao rin na nagsimulang magtanim dahil sa takot. Takot sa kakulangan. Takot sa biglaang pagtaas ng presyo. Takot sa panahon na baka mahirapan makahanap ng pagkain. At sa simpleng paraan, naghahanda sila. Hindi man nila sinasabi, pero alam nila. Mas mabuti ng handa. The income opportunity. At dito na papasok ang isa pang dahilan na hindi inaasahan ng marami. Pagkakakitaan. Oo, may mga taong nagsimula lang sa pagtatanim ng talong para sa sarili. Pero nang dumami ang ani, ibinenta nila ang sobra. At doon nagsimula ang maliit na negosyo. Simpleng gulay, naging source of income. The community effect. Habang dumarami ang nagtatanim, nagkakaroon ng epekto sa komunidad. Nagpapalitan ng tanim, nagbibigay ng ani sa kapitbahay. Nagiging mas konektado ang mga tao. Sa isang simpleng halaman, nabubuo ang isang mas matibay na komunidad. The wake-up call. Pero hindi lahat agad nakakaintindi nito. May mga tao pa rin na umaasa lang sa pagbili. Hanggang sa dumating ang araw na mapapaisip sila, paano kung ako rin ang magtanim? At doon nagsisimula ang pagbabago. The turning point. Hindi mo kailangan maging eksperto. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Ang kailangan mo lang ay magsimula, isang paso, isang binhi, isang desisyon. At mula doon, unti-unti mong makikita ang resulta. The deeper truth. Sa totoo lang, hindi lang talong ang dahilan kung bakit maraming nagtatanim. Ito ay simbolo ng isang mas malaking bagay. Self-reliance, independence, kontrol sa sarili mong buhay. Sa panahon ngayon, mahalaga yan. Kaya sa susunod na makakita ka ng talong, huwag mo itong maliitin. Hindi lang ito gulay. Ito ay solusyon. Ito ay oportunidad. At para sa iba, ito ang naging simula ng pagbabago ng kanilang buhay. At ngayon, ikaw naman ang tanong. Maghihintay ka pa ba? O magsisimula ka na rin? Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like,
mag-subscribe at i-share ito sa mga kaibigan mo. Baka ito na ang simula ng sarili mong taniman.